Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 3, Angeli SF 54 square meter po. So bali, isa lang po yung gumagawa dito. Bali, majority na lang po kasi nang gagawin dito is more on painting works tsaka yung kitchen cabinet. Yung brickstone po natin, lalagyan natin yan ng sealer. Ayan. Bibilihan po namin yan ni Ray ng sealer para mas lumabas yung wet look niya. Ayan po. So, magiging medyo dark pa yan. Ito po kasi is parang ano pa siya eh. Magaspang pa. Pero pag nilagyan mo siya ng sealer, kikintab po yan. And ang kagandahan din po dun sa sealer is pag umuulan, hindi po i-stuck yung tubig dyan. Hindi po magkakaroon ng mga lumot-lumot. So, mas maganda yung sealer kasi nga naka-sealed siya. At the same times, hindi po maiipunan ng tubig. Dudulas lang yung tubig. So, hindi siya maglulumot. Ayan po. So, bali, nagawa na rin po pala ni Ray ng drainage. Ayan. So, naka-tiles din po siya. Yung mga retason tiles. So, meron tayong mini rampa lang. Tapos, dito po is meron na rin siyang pintura ni Lumina. Pero parang first coating pa lang kasi, ayan o. Manipis pa. Ayan. So, yung weather natin, parang uulan, parang hindi. So, ito ang kagandahan din na halos nagawa mo na yung back and front extension. Tapos, ito nga po pala, nagawa na rin ni Ray yung para sa gate. Yung design na lang yung kulang neto. Ayan. So, nung mga nakaraang araw po is wala ako. Paunti-unti kahit paano gumagawa rin si Ray. Ayan po. So, at least buo na yung ating para sa gate. Ayan. So, dito naman po sa loob. So, bali, insert po natin tong kuha ko na pahiga. Ayan. So, yung pinakataas po natin, parang ang kulang na lang dito is yung mga accessories. Actually, yung pin lights ni ma'am na order ko na, nasa bahay na. Ang wala na lang dito, hindi pa dumadating yung pintura para sa baseboard paint. Tsaka yung sa pinto. Ipa-finalize ko to kung ano yung pinakagusto ni ma'am na pintura. Tsaka yung dito po sa hallway. Ayan. Alam po, meron na rin si ma'am sinabi about po sa blinds. Ayun, i-finalize din namin kung ano yung mga kulay na gagamitin. Kasi katulad dito, pagdating dito sa may hagdan, naging gray yung aming pintura. Ayan. Parang manipis pa to eh. Manipis pa. Ayan nga, manipis pa. So, dapat iba yung kulay ng blinds dyan. Iba rin dito. Dapat iba rin dito. Ayan. So, magkakaiba-iba. Pero, per room siya. Ayan. So, majority ng gagawin dito sa taas is painting works, tsaka pag-install ng mga accessories. Ayan. Tapos, linis. Tapos, wala pa po ata tile grout to. Ayan. Ita-tile grout na lang po natin yan. So, sa stage po nung renovation namin dito sa unit ni ma'am, mas madali na siyang i-design or lagyan ng mga accessories kasi nakikita mo na buo na eh. Ayan. So, thank you nga po ulit kay ma'am na hindi ako minamadali. Yung pasensya na ma'am, kauwi lang namin kagahapon. Pero yun nga, sabi ko nga, kahit hindi ako makapag-update sa inyo araw-araw kasi may mga hindi tayo inaasahang pangyayari, may gawa po sila. May gawa po sila. Ayan. So, nakita ko pinipinturahan na ni Kuya Joseph yung ating mga bintana. Ayan. Yung ano po pala ni ma'am, yung slab, nakabili na rin ako ng Sista waterproofing. So, pag maganda na yung ating panahon, siguro sa mga susunod na araw, pwede na rin po natin siyang lagyan ng Sista waterproofing. Ayan po. So, linis na lang sa mga bintana. Total, meron naman na siyang pintura eh. Tapos, ito nga po palang
natin dito sa painting works, hindi pa siya yung pinaka-final ha. I-retouch pa namin to pag talagang iti-turn over na. Ito na yung unang or second coat. Meron pa naman dyan. Yun na yung pinaka-final coating natin dyan. So, ayan po. Pati rin po pala dito sa may hagdan. Pero naisip ko kung ang baseboard kasi ni Ma'am is brown eh. Ang baseboard ni Ma'am brown, pero hindi ko lang alam kung dito sa may hagdanan is magpuputi lang siya pababa. Kasi ito, papapinturahan din ni Ma'am yung riser ng brown. So, maghahanap ako ng, actually may sinad na siya sa akin eh, pero hahanapan ko ng malapit doon. Brown ang gusto niya dito. So, mas maganda rin yung kesa puti kasi ito madumihin. Ayan po. Papabilang ko na lang pala to kay Ray kung ilan pa yung kulang. 2. Ako na lang pala magbilang. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang mga 11 pa. Parang mga 11 pa po. Ayan yung sa bathroom nga po pala ni Ma'am. Kasi yung accent na nasa gitna, dapat yung toilet bowl is nakagitna rin. Diba? So, yun din naman yung sinabi ko kay Ray. Sabi po. So, sa mga susunod na araw, ayun nga, pwede na rin to ni Ma'am sabihan yung anak niya na bumili na ng mga accessories para makita na rin natin yung ganda. Pero ayun nga, natatawa lang kami ni Ma'am kasi may mga comments. Ma'am, wag ka magpa-apekto, charot. Hindi, hayaan nyo sila Ma'am kasi hindi naman nila yan bahay. Hindi po nila nakikita ng aktual. Kaya sa kanila hindi maganda, ganyan-ganyan. May nasasabi na hindi maganda, pero sa akin, tingnan nyo naman, di ba? Hindi kasi sila nakakapunta dito Ma'am. Charot. Ayan po. So, sabi ko nga, ito ang kitchen na to. Pag nalagyan na namin to ng cabinet, accessories, PVC, ayun nga rin po pala, dapat itong PVC ceiling panels namin, nakabit na namin to. Kaso, si Kuya Toto, nakasama po namin dito sa Ray House Makeover, is nagkaroon po ng emergency sa probinsya. Parang may namatay sa kanila. Hindi ko lang alam kung lolo o magulang niya. So, ayun. Nung ano po siya umuwi siguro wala pa pong mga October 15, wala pang ganon. Umuwi po siya ng probinsya, nagpaalam. So, minsan, iniikutan namin yung mga projects namin kahit kulang kami. Ayun. Mahirap po kasi magdagdag, nasasakit din yung ulo namin. Ayan. So, eto naman, pag pumasok na si Kuya Toto, mabilis na lang yan sa kanya. So, hindi rin namin din minamadali kasi nga si Ma'am sabi niya, hindi rin niya ito minamadali. Pero yun nga, ayoko din naman na iba yung gagawa, tapos hindi ako sigurado. Kasi nadala na ako kung kukuha ako ng tao, tapos magkakaroon naman ng problema, wag na. Kasi kami kaya naman namin wag lang talaga kaming mamadaliin. Yun lang talaga yung hinihingi ko. Kasi nga tulad yan, sabi ko nga, kahit marami kaming tao, kung hindi naman sana yung gagawa doon, wala rin. Magiging problema rin yun. Kaya ito, andito po yung mga PVC na ilalagay po dito. Ayan. Yung nakaraan naman po kasi nandito si Kuya Toto, wala pa po yung PVC. Yung materials naman po ang wala. Pero kung halimbawa nga, ayun, pinago na yan ni Ma'am, hindi na kami nagbago. Nagbago kasi si Ma'am ng PVC dito. Okay naman din yung sa amin. Kasi sabi ko nga sa inyo, katagalan, doon mo na lang din na nalalaman na ay, mas okay to, mas gusto ko to, diba? So sa amin, importante rin kasi yung decision ni client na pagbigyan namin. Kasi pwede naman nasa kanya naman, na kay Ma'am naman okay lang Ma'am, gumastos ako, basta ang gusto ko masunod. Yun ang gusto ko doon ako masaya. Kaya nung time na nandito si Kuya Toto, ito pong si materials namin ang wala. Pero okay lang yun Ma'am, okay lang yun. Kasi tulad niya sabi ni Ma'am, hindi niya to minamadali. So, I think
ang kagandahan din sa hindi minamadali, maganda yung magiging outcome. Ayan. So, as you can see, wala tayong mga ilaw-ilaw dito. Madilim talaga. Madilim pa talaga. So, may proseso kasi tayo eh. Ang painting works, ang accessories, pang huli. So, wala pa kayo talagang makikita sa ngayon. Ayan po. So, bali, ito lang po muna yung update natin. Ayan. Picture natin tong gate ni ma'am. Konti na lang naman yung ilalagay dito na design. Yung design po nito is same lang po dito. So, pinag-isipan namin ni ma'am kung ano yung babagay na pintura. Pero, gold nga. Gold kasi ang gusto ni ma'am. So, ayun. Let's see. Siguro may konti tayong gold pero hindi naman ganun kadami. Kasi baka naman masita na tayo. So, ang ginamit po natin bakal dito is 2x3 tsaka 2x2. Ayan. Ayan na. Ayan din po, mga hahabulin ng masilya din pipinturahan. So, malawak talaga ang Angeli SF once na na-renovate siya ng maayos. May mga nagtatanong pala, share ko lang po pala. Si client ko dito sa pastry, sabi niya, ma'am, bakit yung gate nyo is mostly pahalang? We suggest na pahalang. Ayan, ganito. Kasi nakakalaki siyang tingnan, unlike po sa patayo. Pansinin nyo, doon po sa mga gawa namin pahalang, karamihan kasi talaga pahalang eh. Mas wide siyang tingnan, unlike po doon sa mga patayo. So, nakaka-excite din sa mga susunod na araw is ikakabit na natin yung ating tawag dito, gate. Ayan. Dito po sa loob, pasensya na makalat. Dito pa yung mga PVC na ilalagay po natin doon sa kitchen. Tapos ito po yung mga marine woods. So, katagalan, mas napansin namin na mas maganda po yung marine woods na nakalapat po sa floor or nakahiga. Kasi pag nakasandal lang daw, sabi ni Ray, parang nabibengkong yata or bumabaluktot po yata yung pinaka plywood. Ayan. So last na gagawin na lang po namin dito is kitchen cabinet. Tapos yung ano ni ma'am, ang tawag dito, TV console. Ayan. So, tinanggal na naman nila yung pinto. Yung kasi inaayos nila yung sa bathroom. So, eto po, okay naman na. Nalagyan na rin siya ng tiles dito. So, pasensya na po, medyo madiwilim lang. So, ayan, sabi nung nag-comment, ba't wala pang cabinet? Wala pang ganito. Hindi pa po kasi tapos. 'Di ba? Yung iba kasi, inuunahan nyo ng mas excited pa kayo sa nagpapagawa. Yung proseso po namin sa paggawa is step by step. So, ayan po. Ito yung diskarte namin. Unahin namin yung paglalatag ng counter slab, pagta-tiles, then tsaka kami maggagawa ng cabinet. So, minsan, sa tao pala pag ang pinag-usapan natin ang tao. Ang tao pare-parehas. Pero, pagdating sa ugali, pagdating sa taste, parehong tao yan. Parehong tao yan, babae, lalaki. Pero pagdating sa ugali, pagdating sa mga katangian or sa mga taste, nagkakaiba, nagkakatalo-talo. Ganon din po sa paggawa. So, marami kaming contractor, marami kaming manggagawa, pero iba-iba kami ng diskarte. Iba-iba rin po kami ng way ng paggawa. Kaya respect po natin yon. So, sa amin po kasi talaga, sa Ray House Makeover, hindi po talaga namin sinasuggest ang tile trim. Ayan. So, ang concern nila, naiintindihan ko naman po yun, na baka nga po, pag nasagi is baka daw matanggal o mabungi. Again, depende pa rin po talaga. Depende yan sa nakatira at gumagamit. 'Di ba? Pero yun nga po, kung may tile trim, okay. Kung i-request ni client lagyan ng tile trim, pwede naman po. Kaso, sabi nila matulis din dito. Sa tile trim po, same lang, matulis din. Kailangan mo lang din po yun hasain. Katulad lang din po dito. Ayan. So, yung tile trim, sa sarili naming opinion,
babahayan lang po siya ng bakterya. Para sa amin papasukan lang siya ng mga dumi-dumi. Unlike po nito, malilinisan natin ng maayos, di ba? So, ito-tile grout po natin to. So, ayan sinasabi ko sa inyo. Iba-iba po tayo ng way ng paggawa. So, naiintindi. Kaya ako rin po siya binablog kasi para may idea din po yung iba. Ang sa akin, open ako whether ang sa video ko is may puna or puri, may negative or positive. Hinahayaan ko lang po. Ganun talaga. Pag binalag mo yan, pag binidyo mo, hindi lahat magsasabi maganda, hindi lahat magsasabi ng maayos. So, open po ako doon. Pero kung papakialaman nyo po yung diskarte namin doon, ay pasensya na po kasi may iba po kaming diskarte dyan. So, pagdating po dito sa tiles natin sa may baba ng hagdan, instead na pintura, pinatiles na lang din ni ma'am. So, good idea, good decision, kasi nga po, prone to sa leaks dati. Ayan, prone to sa leaks. So, mas maganda, lagyan mo siya ng tiles na lang. So, ito nga, mas pabor yan, kasi yung pintura, hindi matutuklap, walang pintura matutuklap, walang madudumihan na pintura. Ito, madumihan man, pupunasan mo lang, di ba? So, kung masira man, madali lang palitan. Hindi katulad ng pag nagpintura is halos lahat gagalaw, di ba po? Sa akin po sariling opinion yun, So, bibilahin ko na lang po kung ilan yung kulang, kinulang pa. Ito na lang po yun Ito na lang po yung lalagyan. Ayan. Tapos, wow, ang ganda. Pagdating po sa may hagdan, parang nagiging idea na rin ni client na pagdating sa side ng hagdan is mag-iba sila ng kulay. I think isang ano pa lang to. Isang pahig pa lang to. Tapos ito nga po pala naka-primer siya. Naka-epoxy primer gray. Tatanungin ko ulit si ma'am kung anong kulay kasi dami nagpapagawa. Nakakalimutan ko na rin minsan yung instruction. Ayan po. So, dito sa taas, ayan goods na tayo dito. Ayan po. So, dito, ang tawag dito, ang baseboard paint kasi ni ma'am is brown. Na-order ko na siya. So, perfect siya dito, brown. Tapos, sa pinto, tatanungin ko pala ulit si ma'am kung ano yung final color niya kasi alam ko brown to Magsisend ako sa kanya ng sample kung ano yung mas gusto niya. Tapos, if ever mag-brown din tayo dito, pwede rin naman. If ever mag-brown din tayo dito, okay lang din naman. Pero, si ma'am pa rin ang magdi-decide. Ayan, o diba? So, siguro ma'am, yung mga center lights mo, baka pwede mo nang ipabili pa unti-unti kay sir para pag nasa pag-i-install na po tayo ng mga accessories, mga ilaw, 'di ba? At least naka-ready na. So, sabi ni ma'am, hindi na daw siya magpapakabinet, hindi na daw siya magpapagawa ng built-in cabinet. So, ipapatuloy ko na lang siguro yung ating cornisa doon para ma-finish na rin siya. Ayan po. So, pag ganito, mas maganda, huwag niyo muna akong bigyan ng santambak na instruction kasi baka makalimutan ko or matabunan. So, pag ganito po nakikita natin na halos po unti-unti nang nagagawa, mas mabilis na natin, mas madaling magdesisyon kung ano na yung gusto nating ikulay, o ipintura, or ilagay na accessories. Ang ganda rin ng pintura dito. So, bali, ang pintura po dito sa taas, pinanghuhuli talaga namin to. Lalo na kung hindi pa gawa ang extension kasi aakit lang yung dumi dito So, ayan. Ito, ang pagkakaalala ko po is parang gold yata yung gusto ni ma'am. Pero kung gold ito, sana iba rin to. Mas maganda kung ibahin namin to ni ma'am. Dalawang color combination, mas maganda buhay yung ating hallway grills. Ayan po. Ayan po. So, bali, ito lang po muna yung update natin. Mag-iikot din po ako sa ibang projects namin. Ayan po. Salamat po.